Hello po. Ayan, nag-live ako. Sinasamantala ko yung live ko kasi sooner or later they're going to turn down my itong account ko. Kaya sinasamantala ko, at saka habang hindi nila tuluyang nalalason yung kaisipan ng mga tao, may magtatala-talata diyan yung ipaglaban mo ang iyong usap at huwag mong ihahayag ang lihim ng iba. Huwag niyo akong tatalatain dahil mas marami akong alam na talata sa inyo. Huwag kayong magmamarunong. Hindi nyo alam yung pinaglalaban ko. Itong pinaglalaban ko, hindi lang laban ko. Laban ng mga kapatid na inaapi. Kaya huwag kayong magmarunong. Maraming inaapi. Gusto nyong manumbalik ang Diyos sa iglesia? Sa MCGI? Kailangan manindigan unang-una yung binilinan ng kapatid na Eli. Ano ang bilin ng kapatid na Eli kay kapatid na Daniel? Alagaan ang kapatiran. Inaalagaan ba ng kapatid na Daniel ang kapatiran? Nung una, pinaglalaban ko siya sa mga video ko. Kahit inaapi, katunayan, kahit inaapi ako ng mga magulang niya, inaapi kami ng mga magulang niya, ni kapatid na Daniel. Nagtanim ba kami ng galit? Kaya wag nyo kaming ahatulan. Kayong mga panatiko, kayong mga bulag, wag nyo kaming ahatulan na nagtatanim kami ng puot. Wala kaming tanim na puot. Ipinaglalaban lang namin ang tama na natutunan namin kay kapatid na Eli. Huwag kayong magtatala-talata na ipaglaban mo ang iyong usap. Huwag ihahayag ang liim ng iba. Kailangang maihayag. Bakit? Ako ang ginawa nila. Anong grounds nyo para ipablock ninyo ako sa kapatiran? Ayan, lumitaw. Na ang nagpapablock sa akin si Brad Daniel. Ayan, lumitaw ang totoo. Alam ko naman na bakit? Ang ganun ba kalakas ang loob ng mga KNP? Para ipablock ako? Pero maraming KNP mga gago, kampon ng demonyo. Yan ang totoo. Biruin mo, merong mga bagong kapatid sa Middle East. Ayan, kakachat lang ng kapatid sa akin. Ayaw na nilang dumalo. Bakit? Kasi po, ang usapan sa mga pagkakatipong puro pera na lang. Anong tingin nyo sa mga kapatid? Gatasan ng pera? For your information, hoy, nagtatrabaho ang mga kapatid sa ibang bansa para sa mga pamilya nila. Kaya, kung mahal ninyo ang inyong mga kaluluwa, mga KNP, ewan ko lang merong mga KNP pumanig na kay Satanas. Biruin nyo, gigipitin nyo yung mga kapatid, babaguhin nyo ang ulat na dapat malaman ni kapatid na Daniel para makapanindigan siya sa katotohanan, para makapanindigan siya bilang isang mabuting tagapangasiwa dapat dahil sa yung binilinan ng kapatid na Eli bago siya mamatay. Ngayon, sinisikil nyo siya. Bakit nyo siya sinisikil? Meron bang dapat itago ang kung sino man? Ngayon, Brad Daniel, kung gusto mong samahan ka ng Diyos, huwag kang magsinungaling. Di ba tinuturo mo? Yung sinungaling, kampo ng demonyo yon. Ikaw ang nagtuturo sa amin . Dalawa lang, sabi mo. Liwanag, dilim. Mabuti, masama. Sa Diyos, sa demonyo. Sabi sa Biblia, sa 8:44 ng Juan, kayo'y sa inyong amang diablo, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. So, kapag sinungaling ka, di ba sabi niyo po, kayo po mismo ang nagsabi niyan. Kanino ka? Sa demonyo. Yung bang mga sinasabi ko kasinungalingan? Pag pinasinungalingan mo, yung mga sinasabi ko, kapatid na Daniel, pinapatunayan mo lang sa demonyo ka, hindi ka sa Diyos. Binigo mo si kapatid na Eli sa kanyang tiwala na mapapangalagaan mo ang kapatiran na kanyang napagkamatayan. Parang kami na
na mga sumuporta kay BBM, binigo kami ni Bongbong Marcos. Dahil tinraidor niya ang mayorya ng Pilipinong bumoto sa kanya, gayon din ang ginawa mo sa amin, kapatid na Daniel. Kung hindi ka maninindigan sa katotohanan, magiging sa demonyo kang tuluyan. Ngayon, kung gusto mong samahan ka ng Diyos, kapatid na Daniel, manindigan ka sa totoo. Hindi ba? Meron kang kilalang matanda na may asawa na nambababae? Kamakailan lang, 2023, 2022, I guess. Yung matanda na yun na sinasabi ko, kilala niyo po yun. Como hindi siya techie, pinaayos yung cellphone niya, nag-pop up yung message ng babae. Hindi ba, kapatid na Daniel, kilala mo yung nagda-drugs na sinasabi ko? Na nakapag-drugs, hindi isang beses, hindi 2 beses, hindi 3 beses. Nang babae pa, sabi niya sa akin, Kuya, alam mo ba, ayaw kong nakikita si si ate ganito, sabi niya ganyan. Ah, bakit? Sabi kong ganyan. Kasi alam mo, Kuya, yung binayaran kong babae, kamukhang-kamukha niya. Kaya naawa ako. Tapos nagkasino pa yon. Kilala niyo po yon. Nilinis ko nga yung kwarto noon, merong vape. Kaya hindi nyo mapapasinungalingan. Ngayon, kapag hindi kayo nanindigan sa katwiran, magbababuyan na yung mga miyembro nyo dyan. Hindi ba totoo? Meron dyan na meron siyang asawa. Como busy siguro yung asawa niya, nagkukulang siya ng suporta sa pangangailangan ng asawa niyang babae. Ayun. Yung kaibigan nila, yung kaibigan nila mag-asawa, yung lalaki, biro mo, meron kayong parehong anak, naatim ninyo. Ikaw na lalaki ka, naatim mo yon na kalikutin yung ibang babae. Napakawalang hiya mo. Hindi ka na nahiya sa mga anak mo. Tapos sasabihin ninyo sa Diyos kayo, mga salaula kayo, mga baboy kayo. Tapos recently nalaman ko na promote. Oh, wow. Sabi ko, ganito ngayon sa MCGI, Iglesia ng mga Baboy. I am not generalizing the members in MCGI. I am particularly saying to those hierarchy in the church. Nakakalungkot. Kaya yung mga panatiko diyan na nagtatanggol, alamin nyo muna. Mag-imbestiga kayo, wag niyo akong pepersonalin kasi kung pepersonalin niyo ako, pepersonalin ko din kayo. Pepersonalin ko rin kayo. Itong si Jane Angeles na to, hindi na ako magtataka bakit hinahampas ka ng walker ng dati mong asawa. Bakit? Napakaano ng bunganga mo, napakatabil ng bunganga mo. Biruin mo, hindi ba malinaw na na pamumusong yung ginagawa mo na nag-aalis ang Diyos sa iglesia ng kurikong, ng ketong. Napakababoy ng Kristo mo, Jane Angeles. Yun ang totoo. Kung gaano ka kababoy, ganun kababoy yung Kristo mo. Yung Kristo namin na tinuro ni Brad Eli, hindi yun baboy, malinis yun sa katawan. Nakakalungkot. Itong si ayan, nanonood yung isang nakita ko nanonood yung munti ka nang na-rape nung isang matanda sa Brazil. Hindi nyo mapapasinungalingan yan. Dahil yung kapatid na yon na babae, nakakaawa, muntik ng ikaw man ang taas-taas ng respeto mo, tapos biglang iko-corner ka at hahalayin ka? Hindi ka ba matotrauma nun? Kaya wag niyo akong pepersonalin, mga nanonood. Bago niyo ako personalin, mag-imbestiga kayo. Ikaw, Jerome Regalario, pinagtatanggol mo yung isang pidodida. Tapos sinasabi mong sa Diyos ka.
Sino ang kalaban ng Diyos? Ako o yung Pidodida? O kung pumanig ka kay Pidodida, kalaban ka rin ng Diyos. Bakit? Sabi ni Brad Daniel, dalawa lang side na yan eh. Liwanag, dilim. Kasinungalingan, katotohanan. Sa Diyos, sa demonyo. Ganun lang yon. Diba? Sabi ni Brad Daniel yon. Ngayon, sino ang sinungaling? Sino ang ama ng kasinungalingan? Ang demonyo. Bakit ngayon sinasabi ninyo, kaya yung mga kapatid na nakapunta ng Brazil, na nakita talaga yung mga binebentang alak doon, hindi sila makaimik. Brad, totoo naman nakita namin na mayroong bentang alak doon. Bakit sinasabi ni Brad Daniel na edited lang daw yon, na AI lang daw yon? Bakit ganun? Parang hindi namin matanggap. Nung una, pinagtatanggol ko pa, nakita nyo naman na sinabi ko. Kasi yun yung narinig ko. Hindi ako nagsisinungaling. Yun yung narinig ko. Ang narinig ko, merong kasosyo si Brad Eli na hindi kapatid. Kaya lang, kahit hindi kapatid, hindi ka ba po pwedeng manindigan? Kaya sabi ko dun sa previous video ko, mga kapatid, kung gusto nating pagharian tayo ng Diyos, yung MCGI, kung kahit anong sabihin ni Brad Eli, ni Brad Daniel, na naging pagkakamali ni Brad Eli, bago siya mamatay, tanggapin natin. Kailangan natin tanggapin yung katotohanan. The more na nagsisinungaling, nililiko ni Brad Daniel yung katotohanan, lalo siyang lalayasan ng Diyos. Kaya ngayon, tingnan niyo sa mga pagkakatipon, hindi na siya dinadaluyan ng katwiran ng Diyos. Kaya kahit kayo, mga kapatid, pumunta kayo sa Apalit, mararamdaman niyo pa ba yung saya ng Espiritu na nararamdaman nyo noon sa panahon ni kapatid na Eli? Kahit tagpi-tagpi yung pasalamatan noon, masaya tayo dahil nararamdaman natin yung presensya ng Diyos. Ngayon, kahit nakakarpet pa yung chapel ngayon at naka-aircon, hindi nyo na mararamdaman ng Diyos. Bakit ako ngayon mas malakas ang loob? Kasi chinek ko yung mga nang-block sa akin na mga tinuturing kong mga mahal na mga kapatid. Nalungkot ako. On the other side, sabi ko, ito na yung panahon para manindigan na ako. No hard feelings, sabi ko, kung gusto nyo akong i-block, no hard feelings. Malaya tayo. Kaya, yun, ang masasabi ko lang sa inyo, bago kayo man-block, bago kayo mag-imbestiga kayo. Huwag kayong maging panatiko na sarado ang isip kagaya ni Jerome Regalario na pinepersonal ako, na sinungaling daw ako. Sino ang sinungaling? Hindi ba yung KNP mo na masyado kang pabibo? Diba? Tanungin nyo, diba galing ka sa Middle East, Jerome Regalario? Hindi mo ba alam na maraming kapatid doon na inaapi ng mga manggagawa, ng mga KNP? Kaya yon, mga nanonood ngayon, sabi nung mga kapatid, bro, inihahayag mo yung kahiyan ng iglesia? Hindi. Pinapatunayan ko kahit sa mga lumalaban sa iglesia, nagsasalita ng laban sa iglesia, na yung sinampalatayan ng kung iglesia na itinaguyod at kinamatayan ni Brad Eli, totoo yun. Kaya, kung gusto nyo po, Brad Daniel, nasamahan po kayo ng Diyos at huwag nyong biguin yung inyong uncle. Uncle nyo po yun. Huwag nyong biguin. Yung leader na ipinagkatiwala sa inyo ang kapatiran, magpakalalaki po kayo. Magpakalalaki po kayo. Hindi kasukatan ng pagkalalaki yung meron kang asawa. Meron nga akong kilala dyan. Biruin mo, alam na alam kong bakla, kinasal. Sabi ko, naku, patay na. Sabi ko, kung lalaki, pagkalalaki lang, alam ko mas lalaki ako doon. Meron nga akong alam na issue eh.
Kaya wag kayong wag kayong maging sarado ang isip. Kaya yung iba binlock ko na nga eh kasi ako na mismo ang nang-block. Dahil ayoko na silang pahirapan pa na mamili kung iba-block ba nila ako o hindi. Kasi merong isang kapatid 2 days ago na nag-message na tumawag sa akin. Umiiyak, kumahagulgol, bro, alam niyo po, suspendido po ako ngayon kasi biruin mo, dinalaw niya lang yung mga kapatid na merong duda para mapagbalik loob niya. After that, sinuspindi siya, tapos yung anak niya, kumo meron siyang katungkulan sa lokal, nakita niyo yung pangalan, yung billboard na pangalan ng mga kapatid, wala na yung pangalan ng tatay niya. Nakakadurog ng puso ang ginagawa ngayon ng mga namiminuno dyan sa MCGI. Hindi nyo mapapaniwala yung mga taong nagsasadyos talaga. Kaya yung mga KNP dyan, kung mahal ninyo ang kaluluwa ng mga magulang ninyo, ng mga anak ninyo, ng mga pamilya ninyo, manindigan kayo sa katotohanan. Magpakalalaki kayo. Bro, bakit po tayo umabot sa ganito? Siguro kalooban ng Diyos, sabi ng Biblia eh. Roma 8:28, lahat ng bagay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Sabi ng kapatid na Eli, patunayan mo lang na iniibig mo ang Diyos, lahat ng mangyayari sa iyo, ikakabuti mo. Sinampalatayanan ko yon, yung salita ng Diyos na yon na sinabi ni Brad Eli. Ngayon, anong connection dun sa tanong ni Brad Ezekiel Guillermo Pedro? Bro, bakit po tayo umabot sa ganito? Nakakalungkot po kasi nanahimik naman po ako kahit niloko ako nung nanay ni Brad Daniel, hindi binigay yung commission ko, pinagsisira ako. Ngayon, como hindi siya makapagbangong puri dun sa mga saksi, sinisiraan ako kung kani-kanino. Lumayo na nga ako eh. Nagparaya na nga ako eh. Nananahimik na nga ako dito. Tapos maririnig ko pa kung kani-kanino na sinisiraan ako. Hindi ka ba nahihiya niyan? Yung anak mo nangunguna sa isang samahan na ang pakilalay sa Diyos, tapos ikaw ang number 1 sinungaling? Kanino ka niyan? Sa Diyos ka ba o sa demonyo? Tapos sabi nung isa, meron din tayong utang na loob dyan dahil kahit papaano kinasangkapan siya ng Diyos. Ganun ba? Ganun ba ang Diyos? Hindi ganun ang Diyos na nakilala ko. Ang Diyos na nakilala ko mayroong delikadesa. Yung Diyos na tinuro ni Brad Eli may delikadesa. Bakit? Nung nagkasala si Haring David, hari yon. Hindi po pwede na salangsangin mo yung hari. Pero may naglakas loob na salangsangin at ipakilala dun sa hari na yon yung kasalanang nagawa ni Haring David. Ang sabi niya, alam mo, mali yung ginawa mo, Haring David. Kinuha mo yung asawa ng yung general. Hindi ko na matandaan kung anong talata yon. Hindi naman po ako ganun kaano sa Biblia. Pero by heart, alam ko yung mga diwa na nakasulat sa Biblia sa awa ng Diyos. Sabi nung naglakas loob na sabihin kay Haring David, yung kanyang pagkakasala. Alam niyo po, kinilala ni Haring David yung kanyang kasalanan. Anong sabi niya? Panginoon, patawarin mo ko. Gumulong siya sa alabok. Nagmakaawa siya sa Diyos. Ngayon, kung pagmamatigasin mo, kapatid na Daniel, Brad Daniel, kung magmamatigas ka, na edited lang lahat ng mga picture na yon, ayan, may mga saksi na mga kapatid na nagpunta sa Brazil
Pati yung Area 52, hindi nyo mapapasinungalingan yon. Bakit magsisinungaling ka pa? Brad Daniel, ba't ka pa magsisinungaling? Ganun ba kawalang halaga yung mga kaluluwa ng mga kapatid? Go ahead, make my day. Kalaban ka ng Panginoong Hesukristo. Dahil nakasulat sa Gawa 20:24, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang halaga ng bawat miyembro ng iglesia ay kasing halaga ng dugo ng bugtong na anak ng Diyos. Tapos sasabihin mo, go ahead, make my day. Magtatanong lang, sususpindihin mo agad. Sasabihin lang, bro, pwede po bang sabihin kay Brad Daniel na ikliin po konti yung prayer meeting kasi po may mga trabaho kami, bukod sa may trabaho kami, meron po kaming mga obligasyon sa mga anak namin, meron kaming obligasyon sa pamilya namin, etc. etc. Pag sinabi mo yon, mamarkahan ka kaagad na kalaban ng Diyos. Ganyan ba ang iglesia ngayon? Hindi ganyan ang iglesyang nakilala namin kay kapatid na Eli. Kaya kung hindi ka maninindigan, kapatid na Daniel, just like what Bongbong Marcos did to the majority of the Filipino who voted him in the past election, ganun din ang gagawin mo sa iyong uncle, kay kapatid na Eli Soriano, na ipinagkatiwala sa iyo ang kapatiran. Kaya, wag na po kayong magsinungaling. Di po ba sabi ninyo yung sinungaling sa demonyo? Pag nagsinungaling kayo, kanino po kayo? Kayo po ang nagsabi po nun. Kaya, mas maganda, sabi nga po nung kapatid sa Canada, alam mo bro, sa totoo lang, mas matatanggap pa namin kung aaminin ni Brad Daniel na nagkamali si Brad Eli, mas matatanggap po namin yon. Ang hindi po namin matanggap, yung pagsisinungaling niya na edited yung mga picture na meron talagang itinindang alak doon sa mga restaurant ni Brad Eli. Mga kapatid, hindi po si Brad Eli ang may pakana nun. Ang may pakana po nun, mga kapatid, si Yuli. Si Yuli Villamin. During the latter days of Brother Eli's life, napapasunod niya na po siya dahil matanda na po siya, marami na po siya, he is very much occupied. His mind is very much occupied of so many things. Kaya po ganun. Ngayon, kung kayo mga manggagawa, ito may mga nakikita akong nanonood na mga manggagawa, kung kayo mga manggagawa kayo ng katwiran, manindigan kayo. Manindigan kayo. Huwag kayong mga bakla. Huwag kayong mga bakla, magpakalalaki kayo. Yan ang sabi ng Biblia. Dahil walang baklang mapupunta sa langit. Ano yon? Physically? No. Bakla sa paninindigan. Hindi kayo marunong manindigan. Kaya, kung mahal ninyo mga KNP, kung mahal ninyo mga manggagawa, yung inyong mga pamilya, ipagmalasakit ninyo ang katotohanan. Biruin nyo, mga manggagawa kayo, inaapi nyo yung mga kapatid. Sinabi na ngang walang pera, biruin nyo, mag-house to house kayo para mangolekta ng pera. Nakita nyo yung bahay ng kapatid, barong-barong, tagpi-tagpi. Tapos hindi na kayo na konsensya, pupuntahan, tutuloy pa rin kayo sa pag-house to house para mangolekta ng pera. Tapos ang iaabot ng kapatid 20 pesos. Hindi na kayo naawa. Kaya sisirain nyo ako, titirahin nyo ako. Sino bang nag-umpisa nito? Kayo ang nag-umpisa nito. Nung una nga, nagpapatay mali siya pa nga ako na, kunwari, hindi ko alam na si Brad Daniel yung nagpakalat na pinapablock ako. Alam ko naman si Brad Daniel yon dahil kilala ko po si Brad Daniel. Pero nagpapatay mali siya na lang ako kasi out of my respect. 'Di ba?
sa comment section, ng mga previous ano ko, inaatake ako nung ibang mga ano. Ayoko lang magsalita kasi meron akong iniingatan. O yun, napilitan nyo ko na ihayag yung totoo, minayday ko yung direct chat ko. Ang mayroong tanong, Kuya JR, ano si Yuli sa buhay ni Bes? With all due respect, ayoko pong pag-usapan yung tanong na ito because iigalang po natin yung patay. Namamahinga na po yun. Ako, isa lang po ang malinaw sa akin, with all fairness, naging bahagi si Brad Ellie kung ano ako ngayon. Kung sa tingin ko, palagay ng mga nakakasalamuha ko na naging mabuti akong tao. Utang na loob ko yun, una sa Diyos, sa mga magulang ko, at kay Brother Ellie. Ngayon, regarding dun sa tanong nyo na ano ba si Yuli ni Bes, patay na po si Brad Ellie, hindi na po hintayin na lang po natin yung paghukom regarding sa tanong na yan. Ano pinagkaiba sa ugali ni Brad Daniel with camera versus walang camera? Ayoko pong niyan, ayoko pong sagutin yung tanong na yan kasi paano po ba? Ayoko pong sagutin yung tanong na yan because kahit papano, minahal ko po kasi si Brother Daniel eh. Ang hindi ko lang matanggap sa kalooban ko, bakit alam na alam mo na inaapi kami ng mga magulang mo, hindi ka kumikibo? Hindi mo ba po pwedeng ipagtanggol kami bilang leader? Hindi na lang bilang leader na lang ng isang reliyon, hindi mo ba po pwedeng ipagtanggol kami sa iyong mga magulang? Nakakadismaya kasi ganun na lang kawalang halaga para sa iyo yung kaluluwa namin, yung kaluluwa ng mga kapatid na sumasampalataya. Go ahead, make my day. Ibig sabihin, ikaw mismo, Brad Daniel, kung hindi ka maninindigan, hindi mo babaguhin yung salita mo na yon, ikaw mismo kalaban ka ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang sabi ng ng Biblia, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo ang halaga ng bawat miyembro o bawat kabilang sa iglesyang pinagkamatayan ng Panginoong Jesucristo, kasing halaga yon ng kanyang buhay, ng kanyang dugo. Tapos sasabihin mo, go ahead, make my day. May magtatanong lang, sususpindihin ka agad. Ganyan kalulupit ang mga manggagawa ngayon sa MCGI. Magkano po ba yung utang sa inyo ni Sis Beth? Kung susumahin ko po, naku, marami po. Dahil wala naman po akong sahod po dyan. Yung allowance nga, madalas wala nga po akong allowance eh. Kaya nakakalungkot dahil ngayon, mga KNP, pinagpipiestahan yung pera ng mga kapatid. Kaya kung ako po sa inyo, wag na po kayong mag-aabuloy. Wag na kayong bibili ng concert ticket. Bakit? Napakarami na nilang pera. Nasaan yung meron tayong sariling TV station, saan napupunta ang abuloy? Bakit walang report ngayon ang abuluyan ng iglesia? Samantalang nung nabubuhay ang kapatid na Eli, yearly merong report tuwing nagpapasalamat ang buong kapatiran. Merong report na ipinapakita ang kapatid na Eli Soriano. Ganun kalinis ang pangangasiwa ni kapatid na Eli Soriano. With all fairness. Kung meron man po siyang naging mga pagkakamali, sino po bang hindi nagkakamali? Magbasa kayo ng Biblia, mga kababayan, mga kapatid. Karamihan ng mga propeta, mga kinasangkapan ng Diyos, merong mga kapintasan. Nakakalungkot lang, sa MCGI ngayon, hindi ka po pwedeng mga twiran. Alam niyo po ba yung mga propeta ng Diyos, nangangatwiran sila sa Diyos? Ano ang sabi ni Propeta Jonas? Kaya nga ayokong pumunta sa Ninibe, dahil alam ko mapagpatawad ka, alam ko patatawarin mo sila.
Sa direktang pananalita, pinagod mo lang ako. Pero naiintindihan ng Diyos yung kanyang propetang si Jonas. Ang masaklap dito sa mga manggagawa ngayon, sa mga KNP ngayon, kay Brad Daniel mismo, hindi ka po pwedeng magtanong. Mamarkahan ka kaagad na kalaban ng Diyos. Sino ngayon ang kalaban ng Diyos? Sino ngayon ang kalaban ng Diyos? Brad J.R., yung pong paggastos ni Sid Kapulong sa isang concert ng napakalaking halaga sa kabila ng maraming kapatid na mahihirap pero nagsisikap na makatulong sa kabila ng kahirapan, pagpapakita po yan ng pagiging insensitive ng malapit sa pamilya. Paano po magiging AI yon? Ako po, to be honest, kasi mahal ko po yung mga bata na yon, nakita ko po, sila mismo naghahanap buhay. Si Sid Kapulong, naghahanap buhay po yon. Meron po yung hanap buhay. Doon sa mga nagsasalita before, ang katwiran ko pong sinasabi sa kanila, pera po nung bata yon. With all due respect, pera naman talaga nung bata yon. Kaya lang, tama po yung sinabi nyo, yung point of argument po ninyo, na napaka-insensitive naman, dahil maraming mga kapatid na mahihirap, imbes na ibibili na lang ng maintenance, itutulong para maka-augment sa gawain. Imbes na isusubo sa bibig ng mga anak nila, itutulong sa gawain. Kaya masakit man sa kalooban, pero meron po kasing trabaho talaga, merong negosyo yung bata. Meron pong negosyo yung bata, kaya lang tama po yung tama po yung point of argument ninyo, napaka-insensitive naman. Alam niyo po, to be fair, yung pong mga anak ni Brad Don and Sis Lizelle Kapulong, nakita ko po yun eh. Kaya yung mga nagtatanggol-tanggol dyan, kailan lang kayo nakasama ni Brad Don Kapulong at Sis Lizelle Kapulong nung meron na silang pera? Kaya alam ko naman yung loyalty nyo, hindi naman talaga loyalty maka-Diyos, loyalty pakinabang. Dahil isa ako sa mga nakasama nila. 3 lang kami nun. Si Ate Inday, si Ate Annabel, ay 4 pala kami, si Maymay, Mayra Bata, kasawa ni at saka ako. Tapos, nadagdag si Ate Che. Isa ako dun sa mga original na nakasama ni Brad Don Kapulong at si Lizelle Kapulong. Nung nagpapasimula sila. Nakita ko yung hirap nila. Lahat ng kinikita nila, binibigay nila. Kaya yung mga anak ni Brad Don Kapulong at saka ni Sis Lizelle, kung mag-abulo yon, ganyan kakapal. Pag birthday ni Brad Ellie, bibigyan nila ng pera si Brad Ellie na regalo, ganyan kakapal. Nakita ko yon. Kaya noong nanood si Sid ng concert, natuwa ako. Sabi ko nga sa kanya, chinat ko siya, sabi ko, Sid, natutuwa ako, sabi kong ganyan. Kaya lang sabi ko, merong mga naninira, sabi niya, alam mo kuya, edited yung marami akong sinabi doon, kaya lang chinap-chap nila yung Kaya lang, tama nga yung yung punto nung kapatid na napaka-insensitive nila. Yun, pwede naman siguro manood ng concert, wag ka na lang magpapakita. Kaya lang, budhi mo na lang ang kalaban mo nun. Pero with all fairness po, nakita ko po kasi nung buhay si Brad Ellie, lahat ng kinikita nila, ibinibigay nila kay Brad Ellie. Lahat ng kinikita ni Brad Don at ni Sis Lizelle, binibigay nila kay Brad Ellie para sa gawain. Pero nung namatay si Brad Ellie, halos po walang naiwan. Ultimong bank account ng mga bata nung bago mamatay si Brad Ellie, ang sabi po sa akin, hindi ko lang po alam kung totoo. Sabi po sa akin ni Sis Lizelle, 100,000 lang ang binigay kay Yeye, 100,000 lang ang binigay kay Sid, kay Teban, hindi 500,000 yata. Aside from that, wala na. Kaya, ako,
nalungkot ako kasi nakita ko na nagsikap talaga yung mag-asawa na yon, si Brandon at saka si Sis Rizal. Kaya siguro nung naramdaman nila, napansin nila, ba itong mga itong mga hinayupak na mga KNP na to, wala namang ambag na malaki sa iglesia. Kinukuba yung mga kapatid. Kinukuba yung mga kapatid. Magtanong po kayo mga kapatid. Magtanong kayo sa mga nasa Middle East, magtanong kayo sa mga nasa Asia, Oceania. Ako po personally, na-destino po kasi ako sa Macau. Dinistino po ako ni Brad Eli, hindi ako dinistino ng KNP. Kaya yung loyalty ko, tsaka yung loyalty ko, hindi kay Brad Eli. Ang loyalty ko sa Diyos. Sabi ni Brad Eli yun eh. Dapat mga kapatid, ang loyalty natin sa Diyos. Dahil pagka ang loyalty nyo, ibinigay nyo sa amin, pag nagkamali kami, madidiskaril na yung pananampalataya ninyo. Ano ngayon ang ini-instill? Ano ngayon ang sinisiksik, pilit ni Brad Daniel sa mga miyembro? Ang loyalty kailangan sa kanya. Mga kapatid, mali po yun. Kaya ang bukang bibig ng mga kapatid ngayon, salamat Brad Daniel. Mga kapatid, lalo na yung dinatnan na buhay si Brad Eli. Di po ba? Ayaw na ayaw ni Brad Eling binabanggit yung kanyang pangalan. Mga kapatid man o hindi kapatid yung nagsasabing salamat sa kanya, binabara niya kaagad. Sabi niya, Brad, sis, hindi tama yan. Huwag kang magpapasalamat sa akin. Magpasalamat ka sa Diyos. Pag sinabi mong salamat sa Diyos, tama na yon. Kaya ganun po, mga nakikinig ngayon. Meron po kasi akong mga sinabihan na huwag kayong manonood pagka nagla-live ako kasi minomonitor po lahat ng mga nagla-live, nanonood ng live ko. Katunayan, ayan, si Ron G na yan, yung nasa Brazil, yung palamunin doon sa Brazil. Alam ko namang hindi ka sa Diyos, hindi ka nagsasa Diyos. Bakit? Biruin mo, kakampi mo, Kakampi mo. Opo, bro, pwede po ba akong masuspended? Sabi nung kapag nanood po ako sa live. Opo, lahat po ng mga nanonood ng live ko, minomonitor po yan, sususpindihin. Sususpindihin po yan. Kaya wag po kayong manonood ng live ko, naka-record na po ito. Pagkatapos po ng live ko, doon nyo na lang po panoorin. Kahit ulit-ulitin nyo po. Ngayon, yung mga nanonood ngayon, matapang itong mga to. Ibig sabihin, naninindigan sila sa katwiran. Naninindigan sila sa katotohanan. Kasi kung hindi tayo maninindigan sa katotohanan, mapapahamak yung ating mga kaluluwa. Bakit? Biruin mo, sa laula ng mga MMC, hindi ko naman nilalahat Hindi lahat ng MMC sa laula, pero merong mga miyembro ng MMC sa laula. Yan, number 1 yung Ray Jebulan na yan. Pasinungalingan mo ngayon, Ray Jebulan, na marami kang nilolipop. Kaya yung ibang nilolipop mo nga, hindi na dumadalo Ikaw Miguel Lumalang, hindi ba totoo na naglololipop ka? Hindi ba totoo, Buboy Rimulin, na nilolipop mo yung bata na host ng Guardian Agents na dating sa KNC show? Tapos sasabihin mo nahayag na siya. Sinong nahayag? Pagka hindi kayo nanindigan dyan ng mga miyembro ng MCGI dyan, kahit niloloko na kayo, nakikita nyo maliwanag yung kagaguhan na ginagawa dyan, pare-pareho na kayong maiimpyerno. Pare-pareho na kayong maiimpyerno. Sabi ng Biblia, ang bulag na taga-akay at ang bulag na inaakay, kapwa mahuhulog sa ukay. Gusto nating madilat ang mata ni kapatid na Daniel? Ipaalam natin sa kanya yung dapat niyang malaman. Hindi nyo naman po mapapasinungalingan yon, Brad Daniel, yung mga sinabi ko. Hindi ba totoo
na merong dalawang mag-asawa. Yung babae, como busy yung kanyang asawa. Siguro nagkukulang na siya sa kanyang obligasyon bilang lalaki. Nagpakamot, nagpadilig sa ibang lalaki. Yung lalaki naman, wala ring delikadesa. Hindi ka na naiya, hindi ka na naawa sa asawa mo at saka sa mga anak mo. O anong nangyari? Hindi ba totoo? Pasinungalingan nyo ngayon. Hindi ba totoo nahuli kayo sa akto nung asawang lalaki? Di ba? Muntik ka na nga sa pakin ng lalaki. Anong nyo ngayon? Tapos ako yung pasasamain nyo ngayon sa mga kapatid? Hindi nyo naman ako mapapasama, lalo na doon sa mga kapatid na dinistinuhan ko. Siyempre, meron dyan na makukuha ninyo, mapapaniwala ninyo. Lalo na sa Macau. Talagang dyan sa Macau, nakipagbakbakan ako dyan. Bakit? Merong mga grupo dyan na mga dalahira. Ito yung saksi, yung kapatid na kasama ko dito. Naku, talagang dyan, merong grupo ng kampi-kampi dyan sa Macau. Biruin mo. Sisingilin ko yung kapatid. Na sabi ko, Brad Ted, sabi kong ganyan, Brad Teddy Comia, tanungin niyo po siya. Ano po yan? Matandang kapatid po yan. Sabi ko, Brad Ted, sabi kong ganyan, bayaran mo na yung binenta ko sa yung na bag, tsaka yung short, sabi kong ganyan. Pandagdag ko sa baon ko kasi uuwi na akong Pilipinas. Sabi niya, wala pa nga akong pera, sabi niya ganyan. Tapos pinakita niya yung wallet niya na walang laman nga. Tapos merong dalahira, di ko alam kung anong klaseng tao yon. Ikinalat. Alam mo ba si Brad Badong? Grabe siya. Sabing ganyan, pinagkakalat. Alam mo bang sinisingil na nga siya nung kapatid dun sa utang niya. Pinakita na nung kapatid yung wallet niya na wala siyang pera. Tapos, ayaw pa rin siyang bayaran ni Brad Badong. Sabing ganyan. Grabe. Alam niyo po, nung nakarating sa akin yun, talagang hindi ko pinalagpas. Kinukumusta ako nung kagrupo nila. Sabi ko, kung kumukumustahin mo ko, tarantado ka. Sabi kong ganyan, alam ko naman na sinisiraan mo ko. Ang kapal ng pagbumuka mo. Sabi kong ganyan. Anong pinagkakalat mo na et cetera, et cetera. Sabi niya, ayaw daw niya akong kausapin. Gusto niya sa harap ni Brad Ramis. Di, sige. Sabi kong ganyan, kahit kanino pang harapan, hindi kita uurungan. Sabi kong ganyan. Hindi, napahiya sila nung investigasyon. Napahiya sila. Kasi inharap ko sa kanila yung kapatid, si Brad Ted Comia. Yan lang yung mapapaniwala ninyo. Mga KNPing nagpapasasa sa pera ng kapatiran. Kaya, going back doon sa tanong nung kapatid na ano pong masasabi po ninyo doon, ako po, nalulungkot ako kasi meron po kayong punto. Pero ako po, komo nakasama ko po kasi yung pamilya na yon, talagang sub-sub po yon. Yung si Mariel, nung bata pa po yon, tumutulong po yun magbalot ng itlog para gawing kwek-kwek. Kaya nakita ko po yung mag-asawa na yun talaga na nakaramdam ng naka-experience ng injustice somehow. Kasi kanino? Injustice sa mga KNPing nagpapasasa ngayon sa pera na wala namang puhunan. Kaya kung minamahal natin yung iglesyang MCGI na nakamatayan ni Brad Eli Soriano, na ipinagbilin sa kanyang pamangkin na si Brad Daniel, malasakitin natin. Ipaalam natin. Ngayon, hanggat hindi naninindigan si Brad Daniel,
tuluyan ng itatakwil ng Diyos ang samahan na yan. Nakakalungkot. Kaya merong tanong, ayaw nila mga tuwiran ka, ayaw din magpatanong, masamang diwa agad. Opo, tama yun. Pagka nagtanong ka, totoo po ba yung picture na kumakalat na nakikita namin sa ano? Kaya nga merong kapatid na sa akin, nag-reach out before pa ako mag-voice out ng mga ganito. Sabi niya natatakot daw siya, baka mamarkahan siyang ibang diwa, masuspindi siya. Sabi ko, bro, sa akin ka maniwala. Kasi yun yung narinig ko na paliwanag na merong kasosyo na hindi kapatid. Yun. Ngayon, nakita na nga, magsisinungaling ka pa, Brad Daniel. Nakita na nga ng mga kapatid, meron talagang, lalo na yung mga nagpunta ng Brazil, gagawin mong mga sinungaling yun. Kaya napipigati sila, nakita kasi nila yung totoo. Kaya manindigan ka, Brad Daniel. Huwag kang magsisinungaling. Pag pinagpatuloy mo yung pagsisinungaling na ginagawa mo, sa demonyo ka. Ikaw po mismo nagsabi niya, di po ba? 2 panig lang. Sa Diyos, sa demonyo, sa liwanag, sa dilim. Kasinungalingan, katotohanan. 8:44 ng 1. Yung sinungaling sa demonyo yon. Kaya wag kayong magmamaru-marunong. Meron pa dyan sa dun sa New Zealand, yung Eric Quinto. Sabi niya, buti na lang pangit ako, kung hindi, ang lakas din ng loob kong mag-live. Kumpara naman sa'yo, mas pogi naman talaga ako, Eric Quinto. Kaya binlock na kita kasi ayokong nakikita yung mga mo sa newsfeed. Itong si Jane Angeles na to, binlock ko na rin. Ay, hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na ako yung block niya. Ako nang block sa kanya. Dahil, biruin mo, hindi ba pamumusong? Hindi ba blasphemy yung ginagawa mo sa Panginoong Jesucristo? Pero, kung ang Kristo mo, bula ang Kristo, hindi blasphemy yon. Tama lang na sabihin mo yon. Doon sa Kristo mo na bulaan. Na meron siyang kurikong, meron siyang ketong, etc. Meron siyang buni, alipunga, etc. Eksema. Kasi bula ang Kristo yung Kristo mo. Hindi na ako magtataka bakit inahampas ka ng walker ng dati mong asawa dahil yung bunganga mo dalahira. Hindi ka marunong manindigan sa katotohanan. Hindi ka marunong magpasakop sa iyong asawa. Kaya yun. Sinasagot ko lang po yung mga tanong na ano po ba ang naging trabaho ninyo kay Sisbeth? Marami po akong trabaho. Tagaluto, construction worker, hardinero, basurero, masahista, ano pa ba? Name them. Lahat. Kulang na lang dilaan ko yung puwit nila. Yun ang katotohanan. Pero wala akong sahod doon. Pagka hindi ka po pwedeng makita nilang umupo, makakatikim ka ng mga salitang hindi mo pa natitikman sa buong buhay mo. Yun po ang katotohanan. Masakit man madinig, lalo na dun sa mga panatiko, dun sa mga sarado ang isip, pero kung pong bubuksan ninyo ang mga, anong mapapala ko dito sa ginagawa ko na to? Yung Jerome Regalario na yan, sinasabi, ginagamit ko lang yung pagla-live ko dahil sa live selling ko. Hello, kumikita ako dito. At meron pa akong ibang source of income bukod dito. At saka, yung mga binebent, actually, magpapatunay yung mga kapatid na nagme-message sa akin, bro, saan mo po ba nabili yung barley ninyo, etc., etc. Kaya doon sa mga unang bahagi ng mga post ko, kinukwento ko doon kung saan ko nabili Kaya lang, yung ibang mga kapatid, syempre, nasa iba-ibang lugar, malalayo, gusto ring bumili, di nagbenta na ako. At mas marami yung pinamigay ko kaysa sa kinita ko. Kaya ikaw, Jerome Regalario na yan, wag kang maligo ka muna
bago ka magko-comment ng kung ano-ano, maligo ka muna, yun ang pakiusap ko, para magmukhang mabango ka, kahit papaano. Ayoko mamersonal, kaya lang namemersonal ka. Kanino ka kumakampi? Doon sa Pidodida? Kakampi ka ng demonyo kung ganun. Maliwanag yun, kakampi ka ng demonyo. Biro mo, kakampihan mo yung Pidodida. Bro, ano po yung Pidodida? Kasi suggestion po nung kapatid yon na nagmamalasakit. Masakit pakinggan yung salitang sinasabi mo. Baka maban ka pa, sabing ganyan. Sabihin mo na lang Pidodida. Ngayon, ano ba yung Pidodida? Yung Pidodida, ano po yun? Ginawa lang po namin yun. Pero ang kahulugan po nung salitang talagang ginamit ko, sa mga previous video ko, nangahalay ng bata. Ano po ba ang tawag sa nangahalay ng bata? Yun. Kaya lang nakiusap yung kapatid na palitan ko yung salitang ginamit ko, gawin ko na lang Pidodida. Yun. Kaya po Pidodida. Biro mo kumakampi ka sa Pidodida, tapos KNP ka, na papayagan mo, sasama sa pasalamat mo, yung Pidodida, hindi mo isinasaalang-alang yung budhi nung bata na hinalay at yung budhi nung mga magulang nung batang hinalay at yung mga kapatid sa Vietnam na nakakaalam noong kaso nung nanghalay nung bata. Biro mo, KNP ka? Anong klaseng KNP ka? Kaya nakakalungkot, ganyan na yung MCGI ngayon, yung mga namumuno, nagsasalaula na. Yung mga nasa hierarchy, nagsasalaula na. Totoo po yan, nagsasalaula. Totoo po yan. Mapapasinungalingan niyo po ba yung mga sinasabi ko? Hindi ba totoo? Na yung isang matanda dyan, muntikan niya ng ma-rape yung aming nakasama sa Brazil. Kaya na-trauma yun eh. Hindi ba totoo yung isang batang kilala ko at kilala mo rin yun, Brad Daniel? Kilala mo yun. Na nag-drug siya, hindi lang 1 beses, hindi lang 2 beses, hindi lang 3 beses. Nung nilinis ko nga yung kwarto nun, merong vape eh. Kaya nakakalungkot po. Alam niyo po yan, alam ni Sis Arlene yan, ni Ate Arlene. Yung mismong mga anak niyo, hindi naman sila malapit sa mga magulang ninyo, Brad Daniel. Dahil ang paborito lang ng nanay nyo, yung mga dugo ninyo talaga. Kaya ganun, nakakalungkot, pinipersonal ninyo ako, tapos pinablock mo ako, Brad Daniel, nagpapatay mali siya na lang nga ako na kunwari hindi ko alam na kayo ang nagpa-block sa akin. Pero bakit ganun? Excuse me. Bakit ganun po? Kung talagang naninindigan kayo sa Diyos kayo, bakit hindi ninyo sinuspindi si ganito? Bakit hindi ninyo itiniwalag si ganito? Bakit ako ngayon ang nakapagsalita lang na naapi ako? Hindi ko naman binanggit sa live ko kung sino yon. Tapos, pinablock mo na ako kaagad sa mga kapatid. Ayan, kaya, yan. Ako, naniniwala ako, talagang ipinahintulot ng Diyos na mangyari ito para mabunyag yung dapat mabunyag. Ako naman, hindi ko naman pipigilin yung bunganga ko sa pagsasabi ng totoo. Sabi ng Biblia yun eh. Sabi ng Biblia yun, sabi ni Brad Eli yun eh. Kaya ganun po. Sabi ng isang nag-post, ipaglaban mo ang iyong usap, huwag mong iahayag ang lihim ng iba. Tama po yun. Tama po yun. Kaya lang, meron kaya yun. Paano mo mailalaban yung iyong usap kung hindi mo sasabihin yung mga revolving circumstances? Tama po ba yung ginamit kong yung mga circumstansyang nakapaligid. Yun. Hindi po pwedeng hindi ka magbanggit ng mga Kaya ganun. Alam ko po yung mga talata na yan. Kaya nakakalungkot. Hindi naman po ako nagmamarunong at saka wala naman po akong balak na
Actually, nung dumidistino ako, gusto ko lagi ako merong kasamang manggagawa sa destino. Kahit ako lang yung ayudante na tumutulong, okay na ako doon. Mas gusto ko yon kesa yung nagsasalita ka sa pulpito. Tanungin nyo man po lahat ng mga lokal na nadistinuhan ko. Ganun lang ako, sa sulok-sulok lang. Ngayon, sabi nung saan mo dadalhin yung mga kapatid? Sabi ng kapatid na Eli, sapat na yung mga recorded video ko, mga kapatid, ng pangangaral ko para maligtas kayo. Sapat na yon. Sabi ng ng kapatid na Eli. Kaya mga kapatid, hindi ko alam, wala na pong mga tanong dito. Gusto ko lang samantalahin yung mga pagkakataon na hindi pa nila tuluyang yung mga live ko para mabulgar yung mga kabulukan na nangyayari dyan sa MCGI. Inuulit ko mga kapatid, mahal ko po kayo yung mga kapatid na mga matutuwid. Hindi ko po nilalahat ang mga miyembro sa MCGI. Maraming mga miyembro dyan na mabubuti. Kaya lang, ang nakakalungkot, yung mga nangangasiwa, yung mga nasa mataas na posisyon sa MCGI, corrupted na po. Kaya kahit anong gawin nating kagaya sa gobyerno, kahit anong gawin mong sistemang kung corrupted na yung mga nangangasiwa sa gobyerno, wala na tayong magagawa doon. Unless otherwise, manindigan, yung dapat manindigan, doon tayo matututo. Salamat po sa Diyos sa mga nanood ngayon sa live ko. Saludo po ako sa inyo dahil sa katapangan po ninyo. Ingatan nawa po kayong lahat ng Diyos. Bye po.